Sa isang malamig na gabi, ang batang si Sezon ay kinaladkad palabas ng kanilang ama at ikinulong sa isang lumang kubo dahil hindi nito matiis na makita siya, isang ama na nagsabing sana'y hindi na lang siya ipinanganak. Balak nitong iwan si Sezon doon nang magdamag sa gitna ng lamig. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang kanyang kapatid na si Jinta upang subukang palayain siya, ngunit laking gulat niya nang matuklasang wala na si Sezon sa loob ng kubo. Agad siyang nagpanik at tumakbo paikot sa buong nayon, desperadong hinahanap ang kanyang kapatid. Sa bandang huli, nakita niya si Sezon habang tinatawid ang isang tulay, tila ba papalayo sa kanilang nayon. Mabilis siyang lumapit at humingi ng tawad, puno ng pagsisisi, dahil hindi niya ito naprotektahan sa pagmamalupit ng kanilang ama, dahil alam niyang kung susuway siya, siya rin ay mapapahamak. Ipinanganak si Sezon na may kakaibang mata na tinatawag na Demon Eye, at dahil nasa panahong feudal Japan sila, agad siyang tinuring na isang cursed child, isang dalagang isinumpa at walang halaga sa lipunan. Alam niyang imposibleng mamuhay ng normal habang daladala niya ang ganitong klase ng mata, kaya sinabi niya kay Jinta na umuwi na lang at kalimutan siya. Sandaling tumigil si Jinta, nag-isip ng mabuti, at sa huli na pagtanto niyang mas mahalaga sa kanya ang kapatid kaysa sa kahit anong opinyon ng kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Sezon at nagyaya siyang tumakas. Magkasama silang tumakbo palayo sa dati nilang tahanan habang patuloy ang ulan, kaya unti-unting lumalamig ang paligid. Dahil wala silang masilungan, dinala ni Jinta si Sezon sa isang abandonadong gusali kung saan nagyakapan silang dalawa upang mainitan ng isa't isa. Nakatulog na si Sezon, at habang antok na rin si Jinta, napansin niya ang isang lalaking dumarating sa kanilang kinaroroonan. Bago siya tuluyang mawala ng ulirat, narinig niyang sinabi ng lalaki na kukupkupin sila. Paggising ni Jinta, buhat na siya ng lalaki habang si Sezon ay naglalakad sa tabi nila. Laking ginhawa ng lalaki nang makitang gising na si Jinta, kaya ibinaba niya ito at nagpatuloy silang maglakad patungo sa nayon kung saan ito nakatira. Ang lugar ay tahanan ng mga blacksmith na dalubhasa sa paggawa ng katana, kaya abala ang lahat sa pagawaan. Dinala sila ng lalaki sa kanyang bahay, at agad na lumabas ang kanyang anak na babae upang salubungin siya. Masaya itong makita ang ama, ngunit curious din sa dalawang batang kasama nito. Ipinakilala ng lalaki sina Jinta at Sezon bilang mga bagong makakasama nila sa bahay, at tinanong niya ang kanyang anak kung ayos lang ito sa kanya. Sa halip na magdalawang isip, natuwa ang bata at tuwang-tuwa sa ideya na magkakaroon siya ng bagong mga kaibigan. Lumapit siya kay Jinta at ipinakilala ang sarili bilang Shirayuki, at umaasang magiging magkaibigan silang tatlo mula ngayon. Kinagabihan, nahihirapan si Jinta na makatulog kaya tinanong siya ni Motoaro kung may bumabagabag sa kanya. Habang nililinis ni Motoaro ang kanyang espada, naitanong ni Jinta kung isa ba siyang samurai, ngunit nilinaw ni Motoaro na isa siyang sentinel, ang kanyang tungkulin ay protektahan ang mahahalagang tao at lugar. Kinabukasan, sina Jinta at Sezon ay sumama kina Shirayuki at Chido sa ilog. Habang pauwi na sila, tinanong ni Jinta si Shirayuki tungkol sa kanyang ina na si Yox, na tumulong sa kanila ni Sezon upang makapanatili sa nayon. Ipinaliwanag ni Shirayuki na si Yox ay isang Atsukiheim, isang dalagang inialay sa Fire God, at tanging ang village chief at ang asawa nitong si Madharo, ang kanyang sentinel, ang maaaring makakita sa kanya. Kinabukasan, nagsanay si Jinta sa pakikipaglaban gamit ang espada kasama si Motoaro, ngunit bilang baguhan ay madali siyang napabagsak nang hindi man lang pinawisan ang kanyang mentor. Sinabi ni Motoaro na malayo pa ang tatahakin ni Jinta, ngunit kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, balang araw ay magiging isang ganap na master rin siya. Lumipas ang mga taon, at si Jinta na ngayon ang bagong sentinel ng Shrine Maiden. Dumalo siya sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng nayon at ang Shrine Maiden na nakatago sa likod ng kurtina upang hindi siya makita ng iba. Habang nagsisimula ang pagpupulong, pinuri ng Shrine Maiden si Jinta sa kanyang husay sa demon slaying, ngunit sagot niya, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin upang mapanatiling ligtas ang nayon. Isinalaysay niya na ang huling demon na kanyang nakaharap ay nagtangkang gumamit ng anyong tao upang makapasok sa nayon. Naging tensyonado ang isa sa mga opisyal nang marinig ito, at tinanong siya ng iba kung may ideya siya kung bakit gustong makapasok ng demonyo sa kanilang lugar. May isang opisyal na nagbanggit ng alamat na kapag kinain ng demonyo ang atay ng isang Shrine Maiden, ito'y magiging immortal. Ngunit posibleng ang pakay rin ng demonyo ay ang Your Sword,
isang banal na espada na minana ng mga Shrine Maiden sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa isa pang opisyal, ang Your Blade ay nilikha ng isa sa pinakadakilang blacksmith sa kasaysayan, at may taglay itong mahiwagang kapangyarihan. Kung totoong ang pakay ng mga demonyo ang banal na espada, maaaring malagay sa panganib ang buong nayon. Kaya inutusan ng chief ang lahat na manatiling alerto at handa sa anumang banta. Ngunit sinabi ni Kiyomasa na wala naman dapat ipag-alala dahil pareho naman silang dalawa ni Jinta ang inatas ang magbantay sa Shrine Maiden, bagamat, sa totoo lang, naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Jinta para sa tungkuling iyon. Halos magsimula na silang magtalo, ngunit agad silang pinatahimik ng village chief at ng Shrine Maiden mismo. Matapos nito, nagtapos na ang pagpupulong at lahat ay lumabas ng shrine, maliban kay Jinta, dahil tungkulin niyang manatili upang bantayan ang Shrine Maiden. Nang sila na lang dalawa ang natira, lumabas na sa kanyang silid ang Shrine Maiden, at lumantad na siya pala ay si Shirayuki. Gulat na tinanong ni Jinta kung anong ginagawa niya dahil hindi dapat nagpapakita ng basta-basta ang isang Shrine Maiden. Ngunit dahil matagal na silang magkaibigan mula pagkabata, pakiramdam ni Shirayuki ay hindi na nila kailangan ng formalidad. Sinabi rin ni Shirayuki na naroon din si Sezon, kahit bawal ang mga karaniwang tao sa loob ng shrine. Laking gulat ni Jinta dahil parang hindi man lang tumanda si Sezon sa nakalipas na mga taon. Nang gisingin nila ito, labis ang tuwa ni Sezon nang muling makita ang kanyang kuya. Sa sobrang busy ni Jinta sa Demon Slaying, bihira na silang magkita. Masaya rin si Jinta na makita siya, pero sinermonan niya ito dahil bawal talaga ang pumunta sa shrine. Hindi maintindihan ni Sezon kung bakit hindi siya pwedeng bumisita kay Shirayuki samantalang si Jinta ay malaya namang nakakapasok, pero ipinaliwanag ng kuya niya na may mga alituntunin silang kailangang sundin. Kaya inutusan niya itong bumalik na sa kanilang bahay. Pagkaalis ni Sezon, dumating muli ang village chief sa shrine dahil may mahalagang pag-uusapan sila ni Shirayuki. Hiningi niya kay Jinta na bigyan sila ng kaunting privacy. Tumanggi si Jinta sa una dahil tungkulin niyang huwag iwan si Shirayuki bilang kanyang sentinel, ngunit pinayagan siya mismo ni Shirayuki na magpahinga sa araw na iyon, kaya sa huli, pumayag na rin si Jinta at umuwi muna. Samantala, sa labas ng nayon, may dalawang demons na nakatutok ngayon kay Sezon dahil sa kanyang demon eye. Kinagabihan, palihim na lumabas si Shirayuki mula sa shrine upang makipagkita kay Jinta dahil may mahalaga siyang sasabihin. Noong kinausap siya ng village chief kanina, sinabi nito na dapat siyang mag-focus sa pagkakaroon ng tagapagmana, bilang paghahanda sakaling mapatay siya ng mga demonyo. Masakit pakinggan, ngunit tama ang chief, kailangan na niyang mag-asawa, at napagpasyahan ng mga nakatatanda na pakasalan niya si Kiyomasa, dahil anak siya ng chief at tiyak na siya rin ang magiging susunod na pinuno ng nayon. Hindi alam ni Jinta kung ano ang mararamdaman niya sa balitang ito, at maging si Shirayuki ay hindi rin masaya sa desisyong iyon. Inamin ni Shirayuki na mahal niya si Jinta, at ang totoo'y palihim siyang lumabas ng shrine ngayong gabi para sana yayain si Jinta na tumakas at magsimula ng bagong buhay kasama siya. Pero alam niyang hindi iyon papayagan ni Jinta, dahil nanumpa siya na poprotektahan ang nayon at inialay ang maraming taon sa pagsasanay upang maging sapat na malakas para sa tungkuling iyon. Ganoon din si Shirayuki, na nanumpa bilang Shrine Maiden. Kung tatakas sila ngayon, para bang babalewalain nila ang lahat ng sakripisyo at panata nila sa kanilang tungkulin. Makalipas ang ilang araw, muling ipinatawag si Jinta sa isang pagpupulong kung saan ibinalita ang isang demon sighting sa kagubatan. Inatasan siyang patayin ang nilalang, kaya agad siyang naghanda upang umalis. Ngunit bago pa man siya makaalis, hinarang siya ni Kiyomasa. Alam niyang narinig na ni Jinta ang tungkol sa nalalapit na kasal nila ni Shirayuki, at nagtataka siya kung bakit tila walang pakialam si Jinta. Ngunit sinabi ni Jinta na wala siyang dahilan para magalit, dahil ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang Shrine Maiden at ng buong nayon. Ang nakakapagtaka, si Kiyomasa man ay hindi naman nagyayabang tungkol sa kasal, sa halip, ramdam niyang mali talaga ang lahat. Alam niyang mahal ni Jinta si Shirayuki, at mahal din siya nito, kaya para sa kanya, parang mali na ipilit ang kasal na ito sa kabila ng damdaming iyon. Ngunit nakapagdesisyon na si Jinta, kaya agad siyang umalis ng nayon upang tuparin ang kanyang misyon. Pagdating niya sa kagubatan, bigla siyang inatake ng isang dambuhalang demon. Bago magsimula ang labanan, tinanong muna ni Jinta kung mag-isa lang ba ito, dahil ayon sa ulat, may dalawa silang demonyong nakita.
Ipinaliwanag ng halimaw na ang kasama nito ay may importanteng lakad. Sa mismong nayon, isang balitang hindi maganda, ngunit kailangan munang harapin ni Jinta ang kalabang nasa harapan niya bago siya makabalik. Mabilis siyang umatake, at sa isang malakas na swing ng kanyang espada, naputol niya ang isang braso ng halimaw. Ngunit sa halip na umurong, patuloy pa rin sa pag-atake ang demon, kaya napilitan si Jinta na umatras muna. Pinulot ng halimaw ang naputol nitong kamay at hindi man lang ito nagalit, bagkus, humanga pa ito sa kakayahan ni Jinta na maputol ang kanyang braso. Samantala, sa loob ng nayon, hinarap ni Sezon ang isa pang demon na nagngangalang Buddy, at labis ang takot niya. Sinabi ng demonyo na wala namang dahilan para matakot siya, dahil isa ring demon si Sezon, tulad niya. Ngunit mariing tinanggihan ni Sezon ang ideyang iyon. Sa isang tingin lang, napagtanto ni Buddy na ang pagmamahal ni Sezon para kay Jinta ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang naging isang ganap na demon, isang bagay na naiintindihan ni Buddy ngunit nararamdaman din niyang nakakainis, dahil halatang pinalaki si Sezon ng may labis na pagmamahal at proteksyon mula kay Jinta. Mahal na mahal ni Sezon si Jinta, kaya nang marinig niyang pinupuri ito ng demonyo, naging kalmado siya. Ngayon na hindi na natatakot sa kanya si Sezon, sinubukang kumbinsihin ni Buddy na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa kanya, at nangakong hindi siya sasaktan, at dahil kilala ang demon sa kawalang kakayahang magsinungaling, sinabi nitong mapagkakatiwalaan siya. Gayunpaman, tinanggihan ni Sezon ang alok dahil baka masaktan si Jinta. Hindi ito maitanggi ni Buddy, kaya gumamit siya ng ibang taktika, ipinakita niya kay Sezon ang isang vision, isang ilusyon kung saan makikitang si Shirayuki ay nag-aalis ng damit at naghahanda sa isang maselang sandali sa loob ng shrine. Nakaramdam ng pagkasuklam si Sezon nang makita ito, lalo na tila may kaugnayan ito kay Jinta, at sa gitna ng panibugho at sakit, nagsimulang mabasag ang panloob niyang kontrol. Dahil hindi si Jinta ang nasa likod ng nakita niyang mga eksena, tinanong ni Sezon ang demon kung totoo ba ang kanyang nasaksihan. Ipinaliwanag ng demon na isa sa kanyang kakayahan ay ang foresight, kaya niyang makita ang hinaharap, at may bahagi rin ito sa iba, gaya ng ginawa niya kay Sezon. Ngunit kung ayaw pa rin maniwala ni Sezon, handa siyang dalhin ito mismo sa shrine upang makita niya ang katotohanan. Samantala, patuloy pa rin ang labanan sa kagubatan, at bago muling sumugod si Jinta, tinanong muna niya ang kalaban kung bakit nga ba inaatake ng mga demon ang mga tao. Sinabi ng dambuhalang demon na iyon ang layunin nila, hindi man nila kailangang pumatay ng tao. Bawat demon ay may partikular na misyon na dapat nilang gampanan. Sa kanyang kaso, ang layunin niya ay harangin si Jinta. Bukod pa roon, taglay niya ang kapangyarihang assimilation, kung saan maaari niyang makuha ang kakayahan ng ibang demon sa pamamagitan ng pagkain sa kanila, at kaya rin niyang baguhin ang anyo ng kanyang katawan. Dahil hindi na siya maaaring mag-aksaya ng oras, umatake na si Jinta ng buong lakas, hanggang tapusin na ang laban. Ngunit agad niyang nabali ang kanyang braso matapos suntukin ng demon, at nang subukan niyang hiwain ang leeg nito, agad ding nabasag ang espada gamit lamang ang matatalim nitong ngipin. Sa paningin ng karamihan, tila wala ng pag-asa si Jinta. Ngunit sa huling segundo, kinuha niya ang isang piraso ng kanyang nabasag na espada at itinaga ito sa puso ng demon bago pa ito makaganti. Sa huli, si Jinta ang nanaig, tinanggap ng demon ang kanyang pagkatalo at ngumiti pa nga, masaya siyang natupad na niya ang kanyang layunin. Inamin din niya na ang kasama niyang demon ay may kakayahang tumingin sa hinaharap, at base sa kanyang nakita, sa loob ng 170 taon ay may lilito na pinakamalakas na demon sa lahat, at matatagpuan ito sa mismong nayong ito, kaya sila dumating. Nang marinig ito, napagtanto ni Jinta na maaaring si Sezon ang tinutukoy. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sinabi ni Bulk na may regalo siya kay Jinta bilang gantimpala sa pagkapanalo. Sa isang iglap, ang naputol na braso ni Bulk ay gumalaw, hinawakan ang ulo ni Jinta at piniga ito hanggang mawalan siya ng malay. Samantala, sa loob ng shrine, naroroon si Kiyomasa kasama si Shirayuki, at sinusubukang tuparin ang utos ng mga nakatatanda na magkaanak sila upang magkaroon ng tagapagmana ang shrine. Sa pagkakataong ito, wala si Jinta upang tumutol o pigilan ang mga nangyayari, isang bagay na lalong nagpapabigat sa damdamin ni Kiyomasa, dahil alam niyang parehong nagmamahalan sina Jinta at Shirayuki. Sa kabila ng kanyang posisyon, ramdam niyang mali ang lahat ng ito. Gayunpaman, bago pa man may mangyari, biglang sumabog ang mga kurtina at dumating ang Demon Girl, ipinapakita kay Sezon ang lahat ng nagaganap,
at labis siyang nasaktan sa kanyang nasaksihan. Sa parehong sandali, nagkamalay si Jinta sa kagubatan at laking gulat niya nang makita na naibalik na ang kanyang nawalang braso. Wala na siyang oras para alamin kung paano iyon nangyari, ang mahalaga ay baka nasa panganib si Sezon, kaya agad siyang tumakbo pabalik sa nayon. Samantala, si Sezon ay gulong-gulo pa rin sa kanyang nakita, hindi niya matanggap ang imahe ni Jinta na tila umiibig kay Shirayuki. Pero kahit masakit, handa siyang tiisin iyon basta't masaya si Jinta. Sa katunayan, pinili niyang manatiling bata at hindi tumanda upang hindi maging hadlang sa relasyon ni Jinta at Shirayuki. Ngunit ngayong nalaman niyang si Shirayuki ay ipapakasal sa ibang lalaki, tuluyan nang nabasag ang kanyang damdamin. Dahil sa matinding pagkabigo, nawalan siya ng kontrol sa sarili at nagalit kay Shirayuki sa akal ang pinagtaksilan nito ang pagmamahal ni Jinta. Sa ilang mapanulsol na salita mula sa Demon Girl, nagpa siya si Sezon na patayin si Shirayuki. Biglang nagising ang kanyang demon power, pinuno ng maitim na usok ang buong silid, at nagbago siya sa isang adult form. Kinuha ni Kiyomasa ang legendary sword at sinubukang labanan si Sezon, ngunit bago siya makagalaw ay pinatumba siya ng Demon Girl at dinala palabas, may sariling balak. Naiwan si Shirayuki na mag-isa sa loob ng shrine kasama si Sezon. Mabilis na dumating si Jinta at laking ginhawa niya nang makita si Shirayuki na buhay pa, tumakbo ito sa kanyang mga bisig, ngunit sa loob ng isang iglap ay naputol ang kanyang ulo, pinugutan ni Sezon. Napatigil sa gulat si Jinta at nakita si Sezon sa likuran niya, hawak ang ulo ni Shirayuki. Nang tanungin niya kung bakit niya ito ginawa, ipinaliwanag ni Sezon ang tungkol sa kasal ni Shirayuki kay Kiyomasa. Ngunit sagot ni Jinta, alam na niya iyon, at kahit hindi niya alam, hindi ito sapat na dahilan para pumatay. Doon niya napagtantong ang Sezon na kanyang minahal ay tuluyan nang nawala. Ngayong patay na si Shirayuki, ang natira na lamang sa kanya ay paghihiganti. Unti-unting sinanib ng demon arm ang kanyang katawan, at nagbago ang anyo ni Jinta, ngayon ay tinitingnan na niya si Sezon na may matinding puot. Hindi maintindihan ni Sezon kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ni Jinta, gayong ang gusto lang naman niya ay ang kaligayahan nito. Akala niya, tulad ng iba, iiwan din siya ni Jinta, kaya't nagpasyang siya na ang mauuna, at sinaksak niya ito. Ngunit halos walang epekto ang saksak, at sinuntok siya ni Jinta ng buong lakas, at tinamaan siya sa katawan ng isang malakas na dagok na bomb-utes dito. Bagamat sugatan, nabuhay pa rin si Sezon, nang tinangka na siyang tapusin ni Jinta, tumalon ang Demon Girl at isinakripisyo ang sarili upang mailigtas si Sezon. Sinabi niyang tumakas na si Sezon habang may pagkakataon pa, habang papalayo, binalingan ni Sezon si Jinta at sinabi sa malamig na tinig na wala na siyang natitirang halaga sa mundong ito, kaya gaano man katagal, sisiguraduhin niyang wawasakin ang lahat, at sa huling araw, babalik siya upang patayin si Jinta para sa ginawa nitong pagtataksil. Pagsapit ng 1850s, si Jinta, na ngayon ay kilala bilang Jinya, ay kilala na bilang isang mahusay na demon hunter. Isang araw, ipinatawag siya ng isang mayamang lalaki para sa isang espesyal na misyon. Ipinakilala ng lalaki si Jinya sa kanyang assistant na si Zenji, at sinabing maaari siyang tanungin para sa karagdagang detalye tungkol sa trabaho. Pagkaalis ng lalaki sa silid, binati ni Zenji si Jinya at tinanong kung ano na ang alam niya. Naikwento na ng lalaki ang tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na si Natsu, at ang kagustuhan nitong ipagkatiwala kay Jinta ang proteksyon nito mula sa isang demon na kamakailan lang ay nagsimulang magpakita. Pero mas komplikado pa pala ang lahat, magiging personal bodyguard ni Natsu si Jinya, dahil simula nang mag-13 years old si Natsu, paulit-ulit na raw niyang naririnig ang tinig ng isang demon sa labas ng kanyang silid, sinasabi ang nakakakilabot na katagang, ibalik mo sa akin ang anak ko. Dahil dito, labis ang takot ni Natsu na baka dukutin siya ng demon. Bigla namang dumating si Natsu sa silid, galit na galit habang hinahanap si Zenji, at napansin niya si Jinya. Inakala niyang ito ang bodyguard na sinasabi ng kanyang ama, pero bago pa man makapagpakilala si Jinya, pinutol na siya ni Natsu at mariing sinabi na ayaw niya ng kahit anong kinalaman dito. Pinapaalis niya ito agad-agad dahil sigurado siyang isa lang itong scam artist na nagkukunwaring Demon Slayer. Sinubukan ni Zenji na kumbinsihin si Natsu na si Jinya ay isang tunay na Demon Slayer, dahil ginawa ng kanyang ama ang lahat para lang mahanap ito. Ngunit tumanggi si Natsu makinig at mariing inutos kay Zenji na palayasin si Jinya. Kinagabihan, gising pa rin si Natsu habang nakaupo sa kanyang kama, takot na baka bumalik muli ang demon.
Kaya dumating si Zenji at naupo sa labas ng kanyang pintuan upang maibsan ang takot niya. Mas mainam sana kung si Jinya ang naroon, pero dahil pinalayas siya ni Natsu, si Zenji na lang ang kailangang gumanap bilang bodyguard. Hindi siya sigurado kung magiging kapaki-pakinabang siya sa laban kontra isang demon, pero para mapanatag si Natsu, ipinangako niyang magbabantay siya buong gabi hanggang makatulog ito. Natuwa naman si Natsu na may nagpoprotekta sa kanya, pero nadismaya siya nang malaman niyang may pag-aalinlangan pa rin si Zenji kung talagang may demon ng paparating. Ganito rin ang naramdaman niya sa kanyang ama, kaya nga siguro ito kumuha ng isang kainahinalang samurai para patayin ang demon. Hindi man sigurado si Zenji kung naniniwala ang ama ni Natsu sa mga demon, sigurado naman siyang seryoso ito sa pagprotekta sa kanya, kahit pa hindi niya ito tunay na anak. Bigla na lang narinig muli ni Natsu ang boses ng demon, at tila nanlamig ang buo niyang katawan sa takot. Nakiusap siya kay Zenji na tulungan siya, pero sa totoo lang, takot na takot din ito. Nang makita niya ang demon, inutusan niya si Natsu na manatili sa loob ng kwarto habang siya ang baalang humarap dito, kahit wala siyang ideya kung paano ito lalabanan. Ngunit bago pa man mahawakan ng demon si Zenji, biglang naputol ang braso nito, pinutol ni Jinya sa isang iglap. Tinanong muna ni Jinya ang demon kung sino ito, pero nang hindi ito sumagot, nagpa siya na lang siyang hatiin ito gamit ang isang malakas na swing ng kanyang espada. Bumagsak ang demon sa sahig at unti-unting naglaho bilang itim na usok, kaya ligtas muna sina Zenji at Natsu sa ngayon. Napagtanto ni Natsu na si Jinya ang samurai na pinalayas niya kanina, kaya agad siyang tumalikod at tinanong ito kung naniniwala pa rin ba siyang isa siyang scam artist. Nagtanong si Natsu kung patay na ba talaga ang demon, pero ayon kay Jinya, hindi ganoon kadali ang pumatay ng demon, sa kanyang karanasan, tunay lamang napatay ang isang demon kapag nagiging puting usok ito. Dahil naging itim ang usok ng demon na ito, tiyak na babalik pa ito. Kinaumagahan, formal na nagpasalamat si Zenji kay Jinya sa pagligtas sa kanila kagabi, at dahil babalik pa ang demon, nakiusap siya na manatili pa si Jinya ng isa pang gabi. Pumayag naman si Jinya na tumulong muli, pero may ilang tanong siyang gustong malaman tungkol kay Natsu. Simula nang marinig niya ang sinabi ng demon na, ibalik mo sa akin ang anak ko, naging interesado siya sa pinagmulan ng istorya. Ipinaliwanag ni Zenji na ang totoong mga magulang ni Natsu ay kabilang sa mas malawak na pamilya ng boss, pero pumanaw na ang mga ito noon pa. Kaya inampon siya ng boss at itinuring na sariling anak. At kung nag-aalala si Jinya na baka demon child si Natsu, agad niyang nilinaw na imposibleng totoo iyon, dahil kung ganoon nga, hindi kailanman ay aampon ng boss si Natsu. Pinatay ng mga demon ang asawa ng boss, at matapos yun, tumakas ang kanyang anak na lalaki at hindi na muling nakita. Kaya buo ang galit ng boss sa lahat ng demon, isinisisi niya ang pagkawala ng kanyang pamilya sa kanila. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan si Natsu kasama ang kanyang ama, tinanong siya nito kung maayos ba ang lahat sa kanyang bagong bodyguard. Bagamat nagduda si Natsu kay Jinya noong una, matapos niyang makita ito sa aksyon, sigurado na siyang totoo at mapagkakatiwalaan si Jinya bilang isang tunay na demon slayer. Bagamat curious si Natsu kung bakit partikular na pinili ng kanyang ama si Jinya, ipinaliwanag nito na may mga kumakalat na balita tungkol sa mga demon na gumagala sa Ada kamakailan, ngunit kasabay rin nito ang mga usap-usapan tungkol sa isang lalaking kayang pumatay ng kahit anong demon sa isang slash, basta't siya ay bayaran. Personal na pinatunayan ng kanyang ama ang mga chismis, kaya't alam niyang walang mas hihigit pang tao na angkop para maging bodyguard ni Natsu. Natuwa si Natsu na malaman na seryoso palang pinakinggan ng kanyang ama ang kanyang mga hinaing tungkol sa demon, dahil ang pagmamahal ng kanyang ama ang tanging mahalaga sa kanya. Masaya si Natsu mula nang ampunin siya ng kanyang ama, pero hindi pa rin siya tinatantanan ng masasakit na chismis na binabato sa kanya ng ibang tao. Kinagabihan, habang naka-istambay sina Zenji at Jinya sa labas ng kwarto ni Natsu gaya ng plano, bigla siyang lumabas at tinanong si Jinya kung ano ang pangalan nito, dahil hindi niya ito pinakilala noong una. Dahil mataas ang tingin ng kanyang ama kay Jinya, nagpa siya na rin siyang pagkatiwalaan ito. Napansin ni Jinya kung gaano kalapit si Natsu sa kanyang adoptive father na si Ju, na natural lang naman, dahil ito ang kumupkop at nagbigay sa kanya ng tahanan, kaya't labis ang pasasalamat niya rito. Habang nasa usapan na rin, tinanong ni Jinya si Natsu tungkol sa isang chismis na narinig niya tungkol sa nawawalang anak ni Ju, pero biglang sumigaw si Natsu at sinabing wala siyang alam tungkol doon, malinaw na sensitibo pa ito sa kanya kaya piniling itigil muna ni Jinya ang usapan para hindi siya masaktan.
Maya-maya, nagtanong si Natsu kay Jinya kung posible bang magkaroon ng anak ang isang tao at isang demon, at sumagot si Jinya na oo, kaya't nagsimulang magduda si Natsu na baka siya nga talaga ang anak ng demon na paulit-ulit na sumusugod sa kanila. Ngunit agad siyang panyanatag ni Jinya, hindi siya kailanman kaano-ano ng demon na iyon. Nang tanungin siya ni Natsu kung paano siya nakakasiguro, ipinaliwanag ni Jinya na may nakaraan na siya sa demon na iyon kaya tiyak siyang hindi ito ang kanyang ina. Maraming paraan kung paano isinilang ang mga demon sa mundong ito, maaring mula sa dalawang demon, mula sa tao at demon, o sa mga bihirang pagkakataon, maaaring magsilang ng demon mula sa wala. Ang mga ganitong klaseng demon ay nagmumula sa purong esensya ng matitinding emosyon, lalo na ang mga negatibong damdamin, at kapag masyado itong naiipon sa puso't isipan ng tao, maaari itong magkaroon ng sariling anyo at isilang bilang isang demon. Habang humaharap muli si Natsu sa demon, nagsimula na naman siyang mataranta sa takot, pero kalmado lang na lumapit si Jinya at tinanong ang demon kung ano ang pangalan nito. Ngunit mukhang wala itong sapat na talino para maunawaan ang sinasabi ni Jinya dahil agad itong sumugod sa kanya, kaya mabilis niya itong sinampal at pinadapa sa lupa. Sinigawan siya ni Zenji na tapusin na ang laban at patayin na ang demon, pero sagot ni Jinya, kahit patayin niya ito ay babalik lang ito muli. Nagtanong si Natsu kung bakit, at ipinaliwanag ni Jinya na siya mismo ang pinagmulan ng demon, ang matinding damdaming kinikimkim ni Natsu ang siyang nagsilang dito. Lumitaw ang demon bilang tugon sa paniniwala ni Natsu na kung mag-iingay siya o gagawa ng gulo, baka mapansin siya ng kanyang ama. Ayaw man ni Natsu tanggapin ang sinabi ni Jinya, pero habang iniisip niya ito, napagtanto niyang may saysay nga ang lahat, ninais niyang maramdaman na tunay siyang anak ni Ju, kaya't sa ilalim ng kanyang kamalayan, umusbong ang isang halimaw upang pilitin ang kanyang ama na pansinin siya. Sinabi ni Jinya na ang tanging paraan para tuluyang mawala ang demon ay kung makokontrol muli ni Natsu ang kanyang emosyon. Nalito si Natsu kung paano niya ito magagawa, kaya't sinabihan siya ni Jinya na sapat nang tanggapin niya ng buong puso ang nararamdaman niya, at taimtim na hilingin sa kanya na patayin ang demon. Nag-isip sandali si Natsu at napagtanto niya na ang tanging gusto niya talaga ay ang mahalin siya ni Ju bilang tunay na anak, ngunit hindi niya ramdam na ganoon ang treto sa kanya. Kaya nagsimulang maniwala si Natsu na kung aatakehin siya ng demon, baka mas mapansin at mahalin siya nito, at ngayon, ang lahat ng madidilim at masalimuot na damdaming iyon ay nabigyang anyo at lumitaw sa harapan niya. Sa isang banda, parang ang demon na ito ay siya rin. Ngunit pinigilan siya ni Zenji at sinabing huwag niyang isipin iyon, bagamat isinilang ang demon mula sa kanyang damdamin, hindi iyon ang mahalaga ngayon. Alam ni Zenji na mahal siya ni Ju, at ganoon din ang nararamdaman ni Natsu sa kanya, pero pareho lang silang hindi marunong magpahayag ng damdamin. Kailangan ni Natsu na matutunang harapin at ipahayag ng tapat ang kanyang nararamdaman mula ngayon, at ipinangako ni Zenji na palagi siyang nasa tabi nito para suportahan siya. Dahil sa pag-uusap nila, nabigyan si Natsu ng lakas ng loob upang tuluyang bitawan ang pagdududa at pagkamuhi sa sarili na siyang pinagmulan ng demon, kaya't buong tapang niyang sinabi kay Jinya na patayin na ito ng tuluyan. Nang marinig iyon, agad hinugot ni Jinya ang kanyang espada at inatake ang demon, hinati ito sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, ang katawan ng demon ay tuluyang naglaho bilang puting usok, kaya sigurado si Jinya na hindi na ito babalik. Subalit, kalaunan sa gabi, habang natutulog na muli si Natsu, muling nagsimulang mabuo ang katawan ng demon. Inaasahan na ito ni Jinya, dahil kung ang demon ay galing lang talaga sa negatibong emosyon ni Natsu, sana ay tuluyan na itong nawala matapos niyang makawala sa mga damdaming iyon. Ibig sabihin, may emosyon ng ibang tao na nahalo sa pagkakalikha ng demon na ito. At base sa nalalaman ni Jinya, iisa lang ang maaaring pinagmulan nito, ang yumaong asawa ni Juwo. Ngayong wala na ang galit ni Natsu, hirap na ang demon na manatili sa anyo nito, at napagtanto ni Jinya na hindi si Natsu ang tinatawag nitong anak, kundi si Suzu. Dahil dito, malinaw na si Jinya ay si Suzu, ang nawawalang anak ni Juwo, at ang demon na ito ay ang kanilang ina. Sa totoo lang, wala nang malinaw na alaala si Jinya tungkol sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito, pero nalulungkot siya sa kinahinatnan ng lahat. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay wakasan ang pagdurusa ng kanyang ina upang matahimik na ito sa wakas. Kinaumagahan, paalis na si Jinya at lumabas sina Zenji at Natsu upang muling magpasalamat sa lahat ng kanyang tulong. Sinabi ni Jinya na wala nang kailangang pasalamatan pa dahil natanggap na niya ang kanyang kabayaran, at higit sa lahat,
ito na rin ang paraan niya ng pagtubos sa kanyang nakaraan. Nagtaka si Natsu sa sinabi niya, kaya ipinaliwanag ni Jinya na sa pagtanda niya, natutunan niyang balikan ang kanyang mga naging desisyon noon. Akala niya ay tama ang ginawa niyang pagtakas kasama si Suzo, ngunit hindi niya naisip kung paano nito naapektuhan ang kanyang ama, at maging ang mundo. Hindi pa rin lubos na naunawaan ni Natsu ang ibig niyang sabihin, kaya't pinaalalahanan na lang siya ni Jinya na pahalagahan ang kabutihang ipinapakita ng kanyang ama. Habang papalayo na si Jinya, lumabas si Juwo, tinanong siya ni Zenji kung bakit hindi man lang siya lumabas upang pasalamatan si Jinya. Pero sagot ni Juwo, hindi na niya kailangan pang gawin iyon, dahil alam na niyang mula pa noong dumating si Jinya, makakaya nitong tapusin ang misyon. Nagtaka si Zenji kung bakit ganoon na lang ang tiwala ni Juwo sa isang tila random na Demon Slayer, pero sagot ni Juwo, normal lang para sa isang magulang na magtiwala sa sariling anak. Hindi pa rin nila alam ang katotohanan na si Jinya ay anak ni Juwo, at balak ni Juwo na panatilihing lihim iyon. Biro pa niya kay Zenji, bumalik na ito sa trabaho kung ayaw nitong mademote. Kaya umalis na si Zenji, at papalayo na rin si Juwo, pero pinigilan siya ni Natsu dahil may gusto siyang sabihin. Tinanong niya kung may maitutulong ba siya, at nang magtanong si Juwo kung bakit, ipinaliwanag ni Natsu na sinabi ni Jinya na dapat niyang suklian ang kabutihan ng kanyang ama. Napangiti si Juwo sa sinabi ni Natsu, at natuwa rin siya na si Jinya, o si Suzo, ay patuloy pa ring iniisip siyang isang mabuting tao, ngunit sinabi niyang hindi kailanman kailangan suklian ang pagmamahal ng magulang, dahil ang pinakamagandang paraan para mapasaya ang isang magulang ay ang makita ang kanyang anak na namumuhay ng mahaba at masaya. Patuloy ang paglalakbay ni Jinta, at matapos ang ilang araw ng paglalakad, napadpad siya sa isang bagong nayon. Sa oras ng tanghalian, napunta siya sa isang soba shop para kumain. Habang inaayos ng may-ari ang kanyang pagkain, iniabot niya ito sa anak niyang si Ofo para siya na ang magdala sa mesa ni Jinta. Baguhan pa lang si Ofo sa ganitong gawain kaya masipag siyang mag-practice para hindi niya matapan ang pagkain. Sa kabutihang palad, maayos niyang naihatid ang pagkain ngayon kaya proud na proud ang kanyang ama. Habang nagkukwentuhan, nabanggit ng ama na may sunod-sunod na pagpatay na nangyayari kamakailan. Usap-usapan sa buong lugar na baka may serial killer na gumagala sa paligid. Pero ang mas nakakainis, ayon sa kanya, ay wala man lang ginagawa ang Emperor tungkol dito. Tila ayaw bumangon mula sa kanyang catamaran para ayusin ang problema. Agad na binalaan ni Jinta ang matanda na mag-ingat sa sinasabi, dahil kahit ang pagbibitiw ng masasamang salita laban sa Emperor ay maaaring mauwi sa pagkabitay. Pero, hindi naman si Jinta ang tipo ng taong nagsusumbong, at bukod pa dyan, gusto niya talaga ang soba shop na ito. Ayaw niyang makita itong masira, habang tuloy pa rin ang usapan, tinanong ng matanda kung bakit paulit-ulit na bumabalik si Jinta sa shop nila. Nakiusap si Ofo sa ama niya na tigilan muna ang pagtatanong habang kumakain si Jinta, baka hindi na ito bumalik kapag naabala pa. Pero halata namang naging suki na si Jinta, dahil 5 sunod-sunod na araw na siyang kumakain doon. Pagkatapos niyang kumain, binayaran niya ang ama ni Ofo para sa pagkain. Pero bago siya tuluyang umalis, tinanong siya ng matanda kung bakit parang ang dami niyang pera. Hindi niya naman inaakusahan si Jinta ng masama, pero bilang isang Ronin, hindi karaniwang may malaking pera ang tulad niya. Kaya nagtaka lang siya kung saan nanggagaling ang pera nito. Ipinaliwanag ni Jinta na isa siyang demon hunter, napakunot noo ang matanda at mukhang hindi naman talaga siya naniniwalang totoo ang mga demons. Kamakailan lamang, may naririnig si Jinta na mga nakakabahalang chismis mula sa mga tao sa nayon. Ayon sa kanila, maaaring ang serial killer na lumalaganap ay hindi simpleng mamamatay tao lang, kundi isang tunay na demon. Nakakakilabot ang mga detalye, lahat ng bangkay ng mga biktima ay brutal na winasak, parang sinadya talagang gupuin at wasakin ang mga katawan. At mas lalong nakakatakot, dahil bukod sa mga bangkay, may ilang tao na bigla na lang nawala na parang bula, walang iniwang kahit anong bakas. Sa dami ng senyales, mukhang siguradong may demon na nasa likod ng mga pagpatay. Dahil dito, tinanong ni Jinta ang ama ni Ofo kung saan huling nakita ang tinatawag na slasher para puntahan at siyasatin. Lalong nabahala si Ofo habang naririnig ang usapan tungkol sa demons at serial killers. Kaya bago pa man umalis si Jinta, pinakiusapan niya ito na maging maingat sa kanyang pupuntahan. Nang gabing iyon, nagtungo si Jinta sa isang tulay kung saan huling nai-report ang presensya ng slasher. Tahimik siyang naghintay roon, nagbabaka sakaling lalabas ang salarin para mapigilan na niya ito. Ilang oras din siyang naghintay, pero tila walang nangyari.
Nang halos magdesisyong bumalik na lang siya, bigla niyang narinig ang sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinanggalingan ng sigaw, ngunit pagdating niya, puro na lamang mga bangkay ng lalaki ang nadatnan niyang kalat sa paligid, lahat sila ay wasak ang katawan. Dahil puro lalaki ang pinatay, malinaw na dinukot ng slasher ang babae. Habang pinagmamasdan ni Jinta ang paligid, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya na mabilis na papalapit sa kanya. Mabilis siyang nakailag sa isang biglaang slash mula sa espada, pero hindi niya makita kung sino ang umatake. Mukhang invisible ang kalaban, at dahil dito, hindi siya makakounter agad. Tinamaan siya sa likod, at doon niya napagtantong demon ang kanyang kalaban. Wala namang ibang tao sa paligid, kaya hindi na niya kailangang itago ang kanyang demon arm. Nang umatake ulit ang invisible demon, nabigla ito nang hindi man lang magasgas ang katawan ni Jinta, sa halip, nabasag pa ang kanyang espada sa lakas ng impact. Ngayong hindi na nagpipigil si Jinta, handa na siyang tapusin ang laban-laban sa sinasabing slasher demon. Ngunit bago siya makaatake, biglang itinaas ng demon ang kanyang mga kamay at sumigaw na wala siyang balak makipaglaban. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mosek, isang superior demon na, tulad ni Jinta, ay hinahanap din ang slasher. Ayon kay Mosek, may narinig siyang balitang demon ng serial killer, kaya't nang maramdaman niya ang presensya ng isa pang demon sa tulay, agad siyang nagtungo roon. Nang dumating siya, si Jinta lang ang nakita niya, kaya inakala niyang siya ang salarin. Nang tanungin siya ni Jinta kung bakit isang demon ang nagnanais hulihin ang isa pang demon, sinabi ni Mosek na mas mabuting ipagpatuloy ang pag-uusap sa mas pribadong lugar. Kaya niyaya niya si Jinta sa kanyang tirahan, pagdating sa bahay ni Mosek, inilahad nito ang matagal ng sikreto ng ilan sa kanilang lahi. Ayon sa kanya, habang tumatanda ang ibang demons, pinipili ng ilan sa kanila na mamuhay sa gitna ng mga tao at magpanggap bilang ordinaryong miyembro ng lipunan. Ang mga demons ay likas na hindi kayang magsinungaling, pero kung walang nagtatanong ng diretso kung sila ay demon, nagagawa nilang magtago ng lihim. Si Mosek ay isang superior demon na nabuhay na ng mahigit 100 taon. Sa tagal ng kanyang buhay, nakaya niyang mag-manifest ng kakayahang maging invisible. Kahit na superior demon siya, inamin niyang mas mahina at mabagal pa rin siya kaysa sa ordinaryong demon. Alam na ngayon ni Jinta na hindi si Mosek ang serial killer, pero nais pa rin niyang malaman kung bakit sobrang interesado ito sa paghuli sa tunay na slasher. Doon niya nalaman na si Mosek ay may personal na dahilan, dahil ang slasher ay pinapatay agad-agad ang mga lalaking biktima. Ang mga babaeng biktima ay hindi pinapatay agad-agad, lagi silang kinikidnap. Alam na alam ito ni Mosek, dahil ang kanyang asawa mismo ang isa sa mga naging biktima. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Hatso, isang mabait at mapag-unawang babae na kahit alam niyang demon si Mosek ay hindi siya kailanman trinato ng masama. Ngunit 1 buwan na ang nakalipas nang bigla siyang nawala ng walang bakas. Pagkalipas ng 10 araw, natagpuan ang katawan ni Hatso malapit sa Cam River, at base sa ulat ng mga awtoridad, siya ay dumaan sa matinding pagpapahirap bago pinatay. Hindi matanggap ni Mosek ang ganitong uri ng kawalang katarungan, para sa kanya, hindi karapat-dapat si Hatso na mamatay sa ganoong kalunos-lunos na paraan. Hindi man siya ganoon kahilig sa mga tao, minahal niya ang kanyang asawa ng higit pa sa kahit ano. Kaya naman, wala siyang nararamdaman kundi purong puot para sa slasher na pumatay sa kanya. Gusto ni Mosek na siya mismo ang maghiganti para sa kanyang asawa, kaya nakiusap siya kay Jinta na siya na lang ang manghuli sa slasher. Pero hindi basta-basta pumapayag si Jinta, ang pagiging demon hunter ay hindi lang trabaho para sa kanya, ito ang layunin ng kanyang buhay. Kaya hindi niya maaaring palampasin ang ganitong pagkakataon. Naiintindihan naman ni Mosek ang kanyang pananaw, kaya iminungkahi niya na magtulungan na lang sila sa paghahanap ng slasher. Ngunit may isang kondisyon, kapag nahanap na nila ito, gusto ni Mosek na siya mismo ang tumapos sa buhay ng salarin. Pumayag naman si Jinta sa kasunduan, pero tinanong niya si Mosek kung sigurado ba ito na paghihiganti talaga ang gusto niya. Kapag nahuli na nila ang slasher, hindi na ito basta kwento lang. Mapipilitan si Mosek na pasanin ang bigat ng pagpatay sa isang tao, at maaaring hindi siya handa para rito. Ngunit buo ang loob ni Mosek, alam niya ang kahulugan ng pagkitil ng buhay, at desidido siyang gawin ito para sa hustisya. Dahil dito, nagkaintindihan sila at sabay nilang nilaibat ang buong bayan sa mga sumunod na gabi, nagtatanong sa mga tao kung may kakaibang pangyayari silang napansin kamakailan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, wala pa rin silang nahanap na matibay na lead. Kaya isang gabi, nagdesisyon silang magpahinga muna at bumalik sa bahay ni Mosek para mag-inuman. Habang nilalasap ang alak, napunta ang usapan sa mas personal na paksa.
Tinanong ni Mosek kung bakit piniling manghuli ng demons si Jinta gayong isa rin siyang demon. Ibinahagi ni Jinta na may dalawang dahilan siya kung bakit niya ito ginagawa. Una, dahil dito siya kumikita ng sapat na pera, hindi siya kailanman nauubusan ng cash dahil maraming tao ang galit sa demons at handang magbayad kapalit ng pagpatay sa mga ito. Tinanong niya si Mosek kung nababahala ba siya sa ideya na pumapatay siya ng kapwa demon para lang sa kita. Pero hindi naman ito iniinda ni Mosek, wala raw siyang pakialam sa ibang demons, at dagdag pa niya, wala rin siyang karapatang husgahan ang paraan ng pagkita ni Jinta, lalo na't iniinom nga niya ang alak na binili gamit ang perang galing sa ganong trabaho. Naalala ni Mosek na binanggit ni Jinta na may ikalawang dahilan siya sa pagiging demon hunter, kaya tinanong niya ito. Para kay Mosek, alam niyang hindi lang pera ang dahilan kung bakit pinili ni Jinta ang ganitong landas. Doon inamin ni Jinta na naghahanda siya para sa isang malaking laban. Isa itong matagal ng misyon, ang itigil ang isang partikular na demon. Kailangan niyang palakasin ang sarili para magtagumpay sa hinaharap. Pero napansin ni Mosek ang kakaibang choice of words, hindi ginamit ni Jinta ang salitang, patayin, kundi, itigil. Ibig sabihin, may mas malalim na kwento sa likod nito. Ipinagtapat ni Jinta na simula nang masaksihan niya kung paano pinatay ng demon na iyon ang babaeng pinakamamahal niya, naging natural na lang para sa kanya ang pagpatay sa mga demons. Pero tuwing naiisip niya ang pagharap kay Suzu, hindi pa rin niya matukoy kung gusto niya ba talaga itong patayin, o pigilan lang. Hindi pa buo ang kanyang desisyon, pero sigurado siyang kailangan niyang lumakas pa para sa araw na iyon. Kung ano ang susunod na mangyayari pagkatapos nun, hindi pa niya alam. Bilang kapalit, tinanong naman ni Jinta si Mosek kung ano ang plano niya pagkatapos makapaghiganti para sa kanyang asawa. Wala talagang konkretong plano si Mosek sa hinaharap. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpapanggap bilang tao ay dahil labis siyang nasusuklam sa karahasan. Ayaw niyang maging target ng mga tao, pero ayaw rin niyang makipaglaban sa kapwa niyang demons. Ang tanging layunin niya ay mamuhay ng tahimik sa maliit na nayon na ito, malayo sa gulo at digmaan. Ang hiling lang niya ay sana'y nakasama pa niya si Hatsu, ang kanyang asawa, habang pinipili ang ganitong klaseng pamumuhay. Kaya't kapag nagtagumpay na siyang makapaghiganti, balak niyang bumalik sa pagiging isang ordinaryong tao, isang tahimik na mamamayan na may dalang alaala ng asawa sa puso. Kinabukasan, bumalik si Jinta sa paborito niyang SOA shop at umorder muli ng kanyang nakasanayang pagkain. Habang nakaupo siya, nilapitan siya ni Ofo at tinanong kung may progreso na ba siya sa paghahanap sa slasher. Sa kasamaang palad, wala pa rin siyang sapat na lead. Nakakapanghinayang talaga. Lalo na't isang magandang waitress tulad ni Ofo ay hindi dapat nangangambang may killer na gumagala sa kanilang paligid. Namula si Ofo sa sinabi ni Jinta, at hindi pinalampas ng kanyang ama ang pagkakataon para maging wingman ng anak niya. Biniro niya si Jinta kung may gusto ba ito kay Ofo, na agad namang ikinahiya ng dalaga. Pinagsabihan niya ang kanyang ama na tumigil na, pero sagot naman nito'y sinusubukan lang niyang tumulong, lalo na't ni minsan ay hindi pa nagkaroon ng seryosong relasyon si Ofo. Totoo man ito, iginiit ni Ofo na kaya naman niyang humanap ng sariling makakasama. Sa ngayon, mas gusto lang muna niyang manatiling kasama ang kanyang ama. Humingi siya ng paumanhin kay Jinta dahil sa pagiging prangka ng kanyang ama, pero ngumiti lang si Jinta at sinabing ayos lang iyon. Ramdam daw niya na mabuting tao ang kanyang ama, isang amang ginagawa lang ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak. Sumang-ayon si Ofo at sinabing mahal na mahal niya ang kanyang ama. Ngunit mula sa itsura ni Jinta, napansin ni Ofo na tila hindi ganoon kaganda ang relasyon nito sa sariling ama. Ilang saglit na tumahimik si Jinta, bago siya nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ibinahagi niya na may kapatid siyang babae, at noong sila'y mga bata pa, palagi itong pinapahirapan ng kanilang ama. Madalas itong saktan at sabihang hindi ito karapat-dapat na mapabilang sa pamilya. Dahil dito, isang araw ay napagdesisyonan niyang kunin ang kapatid niyang si Suzu at tumakas palayo. Tinanong siya ni Ofo kung galit ba siya sa kanyang ama dahil sa nangyari. Sagot ni Jinta, hindi, sa katunayan, naiintindihan niya kung bakit ganoon ang naging reaksyon nito noon, based na rin sa lahat ng nangyari mula noon. Ngunit kahit gusto man niyang balikan ang nakaraan at baguhin ito, alam niyang hindi na niya kayang gawin iyon. Kinagabihan, muling nagsagawa ng patrol sina Jinta at Mosek, umaasang makakakita na sila ng bakas ng slasher. Ngunit tulad ng mga nakaraang gabi, bigo na naman sila, wala ni Anino ng salarin. Posibleng nagtatago na ito mula nang simulan nila ang paghahanap, pero kung may magandang balita man, iyon ay wala ng bagong biktima sa mga nakaraang araw. Gayunpaman, napagdesisyonan nilang tapusin muna ang gabi at bumalik na lang kinabukasan.
Ngunit bago sila tuluyang umalis, may napansin si Mosek sa kabilang dulo ng tulay, isang anino ng tao. Lumabas na si Ofo pala iyon, anuman ang dahilan kung bakit siya naroon, alam nilang mapanganib para sa kanya na mag-isa sa labas sa ganoong oras ng gabi, lalo na't hindi pa nila nahuhuli ang slasher. Lumapit si Jinta kay Ofo para kausapin siya, nagulat si Ofo nang makita si Jinta sa ganoong oras, kaya tinanong niya ito kung mag-isa lang ba siya. Sinabi ni Jinta na kasama niya ang isang kaibigan, ngunit paglingon niya, wala na si Mosek, naging invisible ito upang bigyang daan sina Jinta at Ofo na mag-usap ng pribado. Mula sa di kalayuan, pinaalalahanan siya ni Mosek na ihatid si Ofo pauwi dahil delikado pa ring gumala ng mag-isa, lalo na't hindi pa nila nahuhuli ang slasher. Tinanong ni Jinta kung bakit naroon si Ofo sa ganoong oras ng gabi. Ipinaliwanag ni Ofo na napadaan lang siya para humanga sa mga snow willow flowers. Nakuha raw ng mga bulaklak ang pangalang iyon dahil para itong yelong nakasabit sa mga sanga, pero sa totoo lang, isa itong uri ng cherry blossom. Para kay Jinta, nakakaawa ang snow willow, nagpapanggap itong willow pero isa naman pala talagang cherry blossom, kaya sa huli ay tila wala itong tunay na pagkakakilanlan. Ngunit hindi ganoon ang pananaw ni Ofo, para sa kanya, kahit patawagin itong willow o cherry blossom, ang mahalaga ay namumulaklak ito tuwing tagsibol, at nananatili ang kagandahan nito anuman ang ituring sa kanya. Naantig si Jinta sa sinasabi ni Ofo, parang sinasabi ng bulaklak na mas may kontrol pa ito sa buhay kaysa sa kanya. Napatawa sila pareho. Ngunit dahil gabi na rin, inalok ni Jinta na ihatid siya pauwi, at masaya naman itong tinanggap ni Ofo. Habang naglalakad pauwi, sinabi ni Ofo na dapat ay matuto si Jinta na mag-relax paminsan-minsan, dahil kitang-kita sa kanya ang sobrang tensyon. Napaisip si Jinta, marahil ay tama si Ofo, buong buhay niya ay inalay na niya sa iisang layunin, kaya bihira siyang nagpapahinga. Hindi alam ni Ofo kung ano nga ba ang mahalagang layunin ni Jinta, at wala rin siyang balak pakialaman ito. Pero para sa kanya, ang mamuhay para lang sa iisang layunin ay sobrang nakakapagod. Inamin naman ni Jinta na totoo iyon, nakakapagod nga, pero sa ngayon, wala siyang ibang dahilan para mabuhay, kaya't pinili niyang magpatuloy na lang sa ganoong direksyon. Habang naglalakad, napansin ni Ofo ang ilang bulaklak na tumutubo sa tabi ng pader at saglit siyang huminto para silipin ang mga ito. Tinanong niya si Jinta kung alam ba nito ang tawag sa mga bulaklak, pero hindi raw siya botanist, kaya wala siyang ideya. Ipinakilala ni Ofo ang mga iyon bilang winter daffodils, isang uri ng bulaklak na namumulaklak kahit taglamig at nananatiling buhay hanggang sa tagsibol. Ilang hakbang pa, may nakita pa silang panibagong patch ng bulaklak, at sa pagkakataong ito, kilala ito ni Jinta. Ang tawag dito ay chickweeds, at alam niya ito dahil sa kanilang bayan, ito ang karaniwang gamot sa pananakit ng tiyan. Ayon kay Jinta, may isa siyang kaibigan noong bata pa siya na palaging sumasakit ang tiyan dahil mahilig ito sa matatamis. Kaya si Jinta ang laging naghahanap ng chickweed para gumaling ito. Natawa si Ofo sa kwento, at para sa kanya, ang kakayahan ni Jinta na maalala ang ganoong alaala ay patunay na may iba pa siyang dahilan para mabuhay bukod sa iisang layunin. Sa wakas ay nakarating na sila sa bahay ni Ofo, nagpasalamat siya kay Jinta sa paghatid, at nagsimulang pumasok. Pero bago siya tuluyang makapasok, tinanong siya ni Jinta kung maaari ba siyang turuan pa ng tungkol sa mga bulaklak, pero sana sa mas matinong oras naman, hindi na gabi. Napangiti si Ofo sa paanyaya, pagkaalis niya, bumalik na si Jinta sa pag-stand guard sa lugar, handang-handa kung sakaling biglang lumitaw ang slasher. Ngayong gabi, nagbabantay si Jinta sa tulay bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagbabantay laban sa slasher. Habang tahimik na nagmamasid, napansin niyang may isang lasing na lalaki na dumaraan, kasunod ang isang babae. Nang dumaan ang babae sa tapat ni Jinta, pansamantalang huminto ang kanyang mundo, namangha siya sa kagwapuhan ni Jinta. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon dahil ilang segundo lang ang lumipas, pinaira-piraso ang katawan ng lalaking lasing sa kanyang harapan. Agad na kumilos si Jinta at hinugot ang kanyang sword upang harapin ang demon, pero dahil nandoon ang babae, hindi niya maaaring gamitin ang kanyang demon powers. Sinubukan niyang patayin ang halimaw gamit ang kanyang espada, ngunit sobrang tigas ng balat nito at walang epekto ang kanyang mga atake. Sa ngayon, ang tanging magagawa lang niya ay ilayo ang slasher sa babae. Sa kasamaang palad, nakalusot ang slasher at mabilis na tumungo sa direksyon ng babae. Sa mismong sandaling tinangka ng demon na putulin ang ulo nito, bigla na lang siyang hinayla palayo ni Mosek, na iligtas mula sa tiyak na kamatayan. Dahil sa oras na nabili ni Mosek, nagkaroon ng pagkakataon si Jinta na umatake muli. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya mabutas ang balat ng halimaw. Sa huli, nakakita ng opening ang demon at tumalon sa ere,
mabilis na tumakas bago pa man ito mapatay ni Jinta. Humingi ng paumanhin si Jinta kay Mosek dahil nakatakas ang slasher, ngunit sinabi ni Mosek na hindi niya kasalanan iyon, hindi rin niya inakala na ganoon katibay ang balat ng demon. Ano man ang mangyari, balak ni Mosek na subaybayan ang demon sa pag-asang madiskubre ang pinagtataguan nito. Sa ngayon, inatasan niya si Jinta na bantayan muna ang babaeng iniligtas. Habang papalayo si Mosek, nilapitan ni Jinta ang babae. Sandaling nagtitigan ang dalawa, bago nagsalita ang babae at sinabing, "Tutulungan mo naman akong tumayo, di ba?" Tinanong niya si Jinta kung naaalala ba siya nito, pero wala itong ideya kung sino siya. Halatang na-disappoint ang babae, ipinakilala niya ang sarili bilang Nato, ang batang babae na niligtas ni Jinta mula sa isang demon 3 taon na ang nakalilipas. Ngayon na mas tinitigan ni Jinta ang mukha niya, napansin niyang pamilyar nga ito, pero mas malaki na siya ngayon kumpara noon. Ipinaliwanag ni Nato na normal lang naman sa tao ang magbago sa pagdaan ng panahon. Ang mas kakaiba raw, ay tila hindi tumanda si Jinta kahit kaunti sa loob ng 3 taon. Tinanong ni Jinta kung bakit siya naroon sa ganoong oras ng gabi. Ipinaliwanag ni Nato na tinutulungan lang niya ang kanyang ama sa paghahatid ng mga delivery para sa isang importanteng customer. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Zenji, tumatakbo at halatang nag-aalala kay Nato matapos marinig ang kaguluhan. Nagulat ito nang makita si Jinta roon, biniro pa niya ang dalawa, tinanong kung may late night affair bang nagaganap. Kalma namang ipinaliwanag ni Jinta na muntik nang mapatay si Nato ng slasher, kaya niya ito iniligtas. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang sinapit ng lasing na lalaki. Nang makita ni Zenji ang bangkay sa lupa, agad siyang nataranta at sinabing kailangan na nilang tumawag ng village officials. Pero hindi naniniwala si Nato na makakatulong pa ang mga iyon, dahil kahit kailan, hindi kinaya ng pulisya ang demon. Nabigla si Zenji sa narinig, akala niya ay tapos na ang kwento tungkol sa demon na tumarget kay Nato noon. Pero paliwanag ni Jinta, ibang demon ito, isang nilalang na ilang araw na niyang sinusubaybayan. Ang pang-atake kay Nato ay isang malungkot na pagkakataon lang. Ayaw na sana ni Zenji na madamay pa sa gulo ng demons, pero huli na ang lahat. Kaya sinabi ni Jinta na kung sakaling kailangan nila ng tulong laban sa demon, maaari nila siyang puntahan sa soba shop sa Fukuboa. Pero sa ngayon, kailangan niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa slasher. Habang papalayo na siya, tinawag siya ni Zenji, may kailangan raw siyang sabihin. Ayon kay Zenji, kung balak pa ring ipagpatuloy ni Jinta ang paghahanap sa demon, baka sakaling magkaroon siya ng swerte kung pupunta siya sa Teramachi. Mayroon dong lumang templo, ngunit matagal nang patay ang pari na nagbabantay roon kaya tuluyan na itong napabayan. Kamakailan lang, may mga usap-usapan na gabi-gabi ay may naririnig na mga babaeng tinig mula sa loob ng templo, kaya't kumakalat na ang bali-balitang maaaring may demon na naninirahan doon. Samantala, abala naman si Mosek sa pagsubaybay sa landas ng slasher, ngunit kalaunan ay nawalan siya ng bakas at wala siyang ideya kung saan muli magsisimula. Ngunit bigla na lang siyang nakarinig ng sigaw ng isang babae, at sa paglingon niya, nakita niya ang demon na may babaeng nakasabit sa bibig nito. Napabalik sa kanyang alaala ang araw na natagpuan niya ang bangkay ng kanyang asawang si Hatsu sa tabi ng ilog. Hinding-hindi siya titigil hanggat hindi niya naipaghihiganti ang ginawa ng halimaw na ito. Mabilis na tumakbo si Mosek upang habulin ang demon, at ang kanyang paghahabol ay nagtapos sa may tarangkahan ng lumang templo. Dahil hindi niya alam kung anong panganib ang naghihintay sa loob, ginamit niya ang kanyang invisibility at dahan-daang pumasok. Sa loob, nakita niya ang demon at ang babaeng dinukot nito. Buong lakas siyang sumugod at sinubukang saksakin ang halimaw, pero dahil ang kanyang kakayahan ay nakatuon sa stealth, ang ginawa niyang pagsugod ay isang malaking pagkakamali. Narinig ng demon ang kanyang paglapit at mabilis itong tumaga sa kanyang tiyan. Habang si Mosek ay nakahandusay at duguan sa sahig, nagsimulang muli ang demon sa pagkain sa katawan ng babae. Hindi makapaniwala si Mosek na hinayaan niyang mangyari ito, mamamatay siya nang hindi man lang nagawa ang kanyang paghihiganti. Nang matapos ang demon sa pagkain, simpleng lumakad ito palayo kay Mosek, hindi man lang nag-aksaya ng lakas upang tapusin siya. Para sa halimaw, wala siyang halaga, maya-maya pa, dumating si Jinta sa templo at laking gulat niya nang makita si Mosek na sugatan at nanghihina sa sahig. Agad siyang lumapit sa kaibigan at sinubukang tulungan ito. Humingi ng paumanhin si Mosek dahil sa nangyari sa kanya. Ikinuwento niya na nakita niya ang slasher sa aktong kumakain ng babae, ngunit hindi niya ito napatay. At sa kondisyon niya ngayon, alam niyang hindi na siya makakabangon pa upang subukang muli. Kaya bago siya malagutan ng hininga, hiningi niya kay Jinta na gamitin ang kanyang espada upang tapusin ang halimaw.
Ang espadang ito ay pinanday sa Kadono, at kilala ito bilang isang sandatang epektibo laban sa mga demons, kaya tiyak na makakatulong ito sa pakikipaglaban kay Slasher. Pumayag si Jinta na ipaghiganti si Mosep at si Hatso, ngunit kapalit nito, hiningi niya ang pahintulot na gamitin ang kapangyarihan ni Mosep para sa labanan. Pumayag si Mosep, at ilang sandali pa, tuluyan na siyang pumanaw. Ginamit ni Jinta ang kanyang demon arm upang simulan ang proseso ng pag-absorb ng kakayahan ni Mosep. Habang ginagawa ito, bigla siyang binaha ng mga alaala ni Mosep, kung paano siya tumakas mula sa ibang superior demons, kung paano siya napadpad sa nayon, at ang unang pagkikita nila ni Hatso. Isang simpleng pagbangga lamang ng aksidente habang palabas si Mosep sa kanyang bahay, pero sa pagdaan ng panahon, lumalim ang kanilang ugnayan. Hindi na niya kayang mabuhay sa kasinungalingan, kaya't isang araw, inamin niya kay Hatso na isa siyang demon. Inakala niyang tatakbo ito sa takot, ngunit sa halip ay tumitig lamang ito sa kanya at tinanong, bakit ko naman iintindihin iyon? Para kay Hatso, demon man o tao, walang makakapigil sa kanya sa pagmamahal kay Mosep. Sa pagtatapos ng flashback, naging puting ulap ng usok ang katawan ni Mosep, at si Jinta ay nangakong tutuperin ang kanyang huling hiling. Ilang oras ang lumipas, muling bumalik ang Slasher sa templo, ngayon ay may bago na namang babae sa kanyang mga kuko. Habang kumakain muli ang demon, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala kung paanong nauwi siya sa ganitong sitwasyon. Hindi niya alam kung paano siya isinilang, pero mula nang magising siya sa kanyang demonic body, alam na niyang layunin niya sa buhay ay pumatay ng maraming lalaki hanggat maaari. Ginagawa niya ito nang walang tanong, pero habang ginagawa niya ito, may kakaibang pakiramdam siyang hinahanap niya ang isang mahalagang tao, isang nilalang na kapag nahanap niya, maaari na siyang makauwi. Alam niyang pangit ang anyo niya, kaya't sinimulan niyang humabol sa kagandahan. Ang una niyang naisip, kumain ng maraming magagandang babae, sa pag-asang maging maganda rin siya tulad nila. Habang abala pa sa pagkain ng demon sa kanyang pinakabagong biktima, bigla nitong narinig ang isang boses, at bago pa man ito maintindihan ang nangyayari, naputol ang isa nitong braso. Ginagamit ni Jinta ang kakayahang nakuha niya mula kay Mosep, ang invisibility, upang hindi siya ma-detect ng demon. Dahil dito, hindi siya makita, kaya ang tanging paraan ng halimaw upang umatake ay sundan ang tunog ng kanyang mga yapak. Ngunit masyadong mabilis si Jinta, kaya't hindi siya mahabol ng halimaw. Gayunpaman, hindi rin makalapit si Jinta upang tapusin ang laban, masyado kasing mapanganib ang mga malalakas na slash ng demon. Kaya't napilitan siyang alisin ang invisibility at harapin ito ng harapan, gamit ang kanyang demon arm. Sa lakas na binibigay ng kanyang demon arm, isang malinis at matalim na hiwa lang ang kinailangan upang putulin ni Jinta ang ulo ng halimaw. Tumilapon ito sa sahig at gamulong habang ang katawan ay gumigiling sa matinding paghihirap. Bago tuluyang mamatay ang demon, may tanong si Jinta. Halatang ang demon na ito ay pinapatay ang mga lalaki agad-agad, pero kinikidnap naman ang mga babae upang kainin sa templo. Pero kung ganoon ang pattern nito, hindi ito ang demon na pumatay kay Hatso, dahil ang katawan ni Hatso ay hindi kinain. Tinanong niya ang halimaw kung ano ang pangalan nito. Magsisimula sana itong magsalita at sinabing kailangan nito ng katawan upang makabalik sa tahanan nito. Hindi ito agad na intindihan ni Jinta, kaya't kinuha niya ang ulo ng demon at sinabing i-absorb niya ang kapangyarihan nito. Ang kapangyarihang iyon ay tinatawag na dart, at nagbibigay ito ng pansamantalang bilis, kaya siguradong magiging kapaki-pakinabang ito sa mga susunod na laban. Nang simulan niyang i-absorb ito, nagkaroon si Jinta ng panandaliang sulyap sa kaluluwa ng demon. Sa kanyang mga nakita, nabigla siya sa katotohanang ang demon na pinatay niya ay si Hatso mismo. Inatake raw si Hatso ng grupo ng kalalakihan, at pagkatapos ay itinapon siya sa ilog. Habang unti-unting nalulunod si Hatso, ang tanging nasa isip niya ay makauwi agad kay Mosep. Ang matinding emosyon at galit sa mga lalaking pumatay sa kanya ang siyang naging dahilan kung bakit naging demon si Hatso. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kailanman matutupad ang hiling niyang iyon. Kinabukasan, umalis si Jinta mula sa kanyang silid upang ayusin ang mga natitira pa niyang dapat gawin. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng alay para kina Mosep at Hatso, isang simbolo ng paggalang at pamamaalam. Sa kabilang dako, sa soba shop, nag-aalala ang ama ni Ofo na baka naitaboy niya si Jinta, lalo na't hindi na ito bumalik simula nang sabihin niya na pwedeng pakasalan ni Jinta ang kanyang anak kung gugustuhin ito. Pero pinaalalahanan siya ni Ofo na hindi siya pumayag sa kasal, at kung bakit hindi pa bumabalik si Jinta. Na-meet niya ito kamakailan at sinabi nitong babalik siya kapag natapos na ang kanyang business. Para sa ama ni Ofo, nakakapagtaka iyon dahil tumigil na ang mga pagpatay, ibig sabihin,
napatay na siguro ni Jinta ang demon na responsable. Ikinwento ni Ofo na nakausap nila si Jinta, at sinabi nitong marami pang demons ang kailangang patayin. Samantala, gabing-gabi na, at ang dalawang lalaking responsable sa pagkamatay ni Hatsu ay nagpaplano na naman ng bagong biktima, palibhas ay panatag na wala na ang dating slasher. Habang nagbibiruan, naalala nila kung paano patuloy na tinatawag ni Hatsu si Mosek hanggang sa huli niyang hininga, ngunit bago pa man sila makagalaw muli, lumitaw si Jinta mula sa dilim at agad silang pinatay sa mismong lugar, at nang matiyak niyang wala ng buhay ang dalawa, tahimik siyang lumakad palayo, dala ang katotohanang natupad na niya ang huling hiling ni Mosek, ang ipaghiganti si Hatsu. Ito ang katapusan ng episode 4.